Magandang araw po mga kakaalaman na hinog. Kung kayo po ay isa sa mga senior citizen na gising na bago pa sumikit ang araw, alas 3, alas 4 ng madaling araw, para lang magtimpla ng kape o tumambay sa harap ng bahay, abay para po sa inyo ang video na ito. Alam po natin na may kasabihang maagang gumigising, masagana ang buhay. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na po sa senior age, ay ang sobrang maagang paggising ay may epekto rin sa ating katawan. Hindi ito basta simpleng ugali lang, kundi maaaring simptomas na pala ito ng problema sa kalusugan. O kaya naman, ito ay nagdudurot na pala ng unti-unting paghina ng katawan na hindi natin namamalayan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng masamang epekto ng sobrang aga gumising sa edad 60 pataas, kung kailan dapat gumising ng tama at paano natin mapapangalagaan ang ating tulog para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. At higit sa lahat, malalaman nyo rin ang mga sikreto kung paano maibabalik ang tamang tulog at paggising kahit sa edad na senior. Panguna sa ating listahan, nakakasila ito ng immune system. Alam niyo po ba na ang immune system natin ay naaapektuhan ng tulog? Sa edad 60 plus, hindi na ganun kalakas ang ating resistensya. Kaya kung kulang pa sa 6 na oras ang tulog ng isang senior, lalo na kung laging gumigising ng alas 3 o 4 ng madaling araw, mas bumababa ang kakayahan ng katawan na labanan ng impeksyon, virus at sakit. Sa mga pag-aaral, napag-alamang ang mga taong kulang sa tulog ay mas madalas kapitan ng sipon, ubo at iba pang respiratory infections. Sa mga senior, pwede maging pneumonia agad ito. Kaya kung kayo ay senior na palaging puyat at maagang gumising, mag-ingat po. Baka hindi na sapat ang tulog nyo para ma-repair ang inyong katawan. Hindi rin po dapat baliwalain ang mga simpleng sipon o ubo kapag senior na. Dahil kapag mahina ang resistensya, mas mabilis itong lumala at ang tinagmumulan minsan ay hindi dahil sa pagkain lang, kundi sa kakulangan ng tulog at pahinga. Pangalawa sa ating listahan, nagpapalala ito ng rayuma at sakit sa kasukasuan. Sa bawat gising ng madaling araw, madalas ay nakakaramdam tayo ng lamig sa katawan. Dahil dito, tumitigas at nananakit lalo ang mga kasukasuan. Ayon sa mga doktor, ang pagtulog ng maaga at paggising ng sobrang aga ay lumalampas sa healing window ng katawan. Ang katawan po ay may oras kung kailan siya nagre-repair. Karaniwan ito ay mula 10 PM hanggang 6 AM. Kung maaga pa yung gumigising, napuputol ang oras na ito at hindi tuluyang nakaka-recover ang ating muscles, joints at utak. Kaya para sa mga may arthritis, rayuma o pananakit ng tuhod at balakang, mas lumalala ito kapag kulang ang tulog at sobra sa aga ang gising. Marami na po tayong natulungan sa ating channel na nagsabing, "Dok, simula nung inayos ko ang tulog ko at hindi na ako sobrang aga gumising, lumiit ang pananakit ng tuhod ko." Kaya wag po tayong matakot ayusin ang ating sleeping habits. Panatlo sa ating listahan, nauugnay ito sa maagang pag-uso ng demensya at Alzheimer's. Ang sobrang aga pong paggising ay nauugnay din sa hindi sapat na deep sleep na mahalaga para sa brain function. Ayon sa mga neurologist, ang kakulangan sa deep sleep ay nagpapabilis ng memory loss, cognitive decline at simptomas ng demensya. Ang utak ng tao ay kailangan nakapagpapahinga ng tama upang malinis ang mga toxins at ito ay nangyayari lamang habang tayo ay nasa deep sleep stage. Kapag lagi kang nagigising ng alas 3 o 4 ng madaling araw, napuputol ang cycle na ito. Resulta, malimutin, lutang at madaling napagod ang isip ng isang senior. Kaya po kung napapansin nyo na parang mabilis kayong makalimot ngayon kumpara noon, baka kulang po kayo sa tulog. Hindi lang sa oras, kundi sa kalidad ng tulog. Baka naman po, palike po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, posibleng senyales ito ng depresyon o anxiety. Alam po ba ninyo na sa larangan ng mental health, ang sobrang maagang paggising ay isa sa mga classic symptoms ng depression? Sa maraming senior, hindi agad napapansin ang mga simptomas. Pero kung kayo po ay maagang nagigising tapos hindi na makatulog muli, may pakiramdam ng pangungulila, pagiging emosyonal, kawalan ng gana at panghihina, maaring ito po ay hindi lang simpleng ugali, kundi simptomas na ng kalungkutan o depresyon. Dahil din sa kakulangan ng tulog, ang ating hormones na nagpapasaya, serotonin at dopamine ay bumababa. Kaya't mas dali tayong mainis, malungkot at mawalan ng gana.
Tandaan, ang maagang paggising ay hindi laging senyales ng disiplina. Minsan, senyales na ito ng katawan at isip na pagod na. Panglima sa ating listahan, mas lumalitaw ang mga chronic conditions at nanghihina ang katawan. Kapag kulang tayo sa tulog at lagi tayong maagang gumigising, ang buong sistema ng katawan ay nababahala. Ang ating blood pressure, blood sugar at heart rate ay naaapektuhan. Kaya ang mga senior na kulang sa tulog ay mas prone sa high blood pressure, heart disease, type 2 diabetes, stroke. Sa madaling salita, ang maagang paggising araw-araw lalo na kung hindi sapat ang pahinga ay hindi lang simpleng problema. Ito po ay risk factor para sa iba't ibang sakit. Mas mahirap gumaling, mas madalas ang pagka-ospital, at mas mabilis ang paghina ng katawan. Paano ba maiiwasan ang sobrang agang gumising? Gumawa ng relaxing bedtime routine. Huwag nang gumamit ng cellphone o TV 1 hour bago matulog. Iwasan ng caffeine, lalo na sa hapon at gabi. Gumamit ng essential oils gaya ng lavender sa kwarto. Iset ang oras ng pagtulog, 9 p.m. to 6 a.m. ay magandang schedule. Kung may iniindang sakit gaya ng arthritis na nagpapagising ng madaling araw, kumonsulta sa doktor. Kailan iligtas ang maagang gumising? Kung ang isang senior ay nakakatulog ng 9 p.m. at natural na nagigising ng 5 a.m., okay lang po yon. Ang mahalaga ay nakukuha pa rin ng 7 to 8 hours ng tulog. Pero kung 11 p.m. natutulog at 4 a.m. gising na, kulang na po yon. Paalala sa mga kasama sa bahay ng mga senior citizen. Kung kayo ay anak, apo o tagapag-alaga ng isang senior citizen, mahalaga rin ang papel ninyo sa pag-aalaga sa kanilang kalidad ng tulog. Huwag niyong hayaang gumising ng sobrang aga para lang maghanda ng agaan para sa lahat. Ipagluto sila o kaya itulungan niyo na magplano ng mas maagang pagtulog dahil ang simpleng tulong ay maaling magdagdag ng ilang taon sa kanilang buhay. Hindi po natin hahayaang mapabayaan ang sarili dahil lamang sa nakagawian. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang tanggapin na lang ang pagod, pananakit at pagkakalimot. Kaya pa natin ayusin ang ating kalusugan basta may sapat na kaalaman. Mga kakaalaman na hinog, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Tandaan, ang tulog ay hindi lang para sa pagpapahinga. Ito po ay bahagi ng ating kalusugan. Lalo na po sa senior age, mahalaga ang tamang oras at haba ng tulog. Kung kayo po ay nakagawian na ang sobrang aga gumising, subukan niyong ayusin muli ang inyong sleep schedule. Matulog ng mas maaga, iwasan ng kape sa gabi, at gumawa ng isang relaxing bedtime routine. Dahil minsan, ang paggising ng maaga ay hindi disiplina, kundi babala ng katawan na kailangan natin ng tulog. I-share niyo po ang video na ito sa inyong mga magulang, lolo, lola o mga kaibigan na senior din. Dahil baka sila ay naghihirap na pala sa katahimikan ng gabi at kailangan lang nila ng konting tulog para bumalik ang sigla. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy. Muli, maraming salamat po at God bless.